Ang laki na po ng pinagbago nito pong ating Click 125. Ito pong year 2026 model, mapapansin natin na talagang aggressive na yung kanyang bagong body and design. At ito po pala yung kanilang Smart Edition brown color. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang astig po ng dating nito pong pinakabagong Honda Click 125 Smart Edition. So ito po yung keyless, kaya alamin natin ngayong araw. Para sa akin, ang ganda po nito kung kanyang bagong body and design, lalong-lalo na po ito pong kanyang bagong daytime running light. Lalong-lalo na kapag ito po ay inyong papalitan ng RGB, talagang more attractive yan dahil wide design po siya. At located po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang parang arrow na shape nito pong kanyang bagong turn signals. At ito pong kanyang main headlight ay mas mahaba na po siya at mas wide na daw po yung kanyang kayang i-occupied dahil nga 20% na mas maliwanag at mas wide po yung ilaw neto. At naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. Napakatulis po nito pong kanyang bagong shape ng kanyang mukha, Ayan, nakaterno po yan hanggang rito sa itaas, ayan, Matulis din po ito pong kanyang handlebar cover. Combination po ito ng black at brown at may nakalagay naman po rito na Honda decal. Mayroon po itong park brake lock. At dito po sa kanyang side profile, bago na rin po yung hugis nito pong kanyang winglet rito dahil patayo na po siya at mas mahaba. At ito pong kanyang palikpik ay mas lalong kumapal. At mayroon naman po siya ritong Honda na decal. At ito pong kanyang front fender, brown color din po ito. May nakalagay naman po rito na combi brake dahil nga po ito po ay equipped with combination brake system. Gumagamit po ito ng black color na telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. Naka single rotor disc brake na flower design with Nissin brand na single pot caliper. Matte brown din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. So brown po yung kanyang fairings. Tapos matte brown din po ito pong kanyang cast wheel. Especially, ito po palang kulay na matte brown ay para po rito sa Smart Edition dahil yung kanilang standard version ay black color po yung kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 80-14 at naka-tubeless na po ito. Naka-fully digital meter panel display po ito. At nandirito po sa bandang itaas, ito pong kanyang mga light indicators. Ang nabago lang naman dito is ito pong kanyang background. Kung inyo pong makikita, ay nagkaroon po siya ng mga diamond shape dito sa gilid. At mayroon naman po itong 2-button selector. Mayroon po siyang Honda na logo rito po sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, horn, turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong auto stop start system at yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at chrome color naman po ito pong kanyang front brake lever pati po itong kanyang rear brake lever. At ito naman pong kanyang mga stock na side mirrors, dahon type po ito. At pagdating po sa kanyang ignition, ito po yung bago sa kanya dahil naka-smart keyless system na po siya. Mayroon siyang knob rito na pwede mong i-twist kapag i-on off mo. At mayroon na rin po itong remote. Included na rin po rito yung kanyang seat opener. Mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan, open po ito at mas malalim na ito kung ikukumpara natin dun po sa naunang Click. So marami po tayong mailalagay rito ng mga coins, etc. Habang dito naman po sa kabila, mayroon pong door dito. At ito mas flexible na po siya, Hindi na po siya sumasayad gaya po nung version 3. At mas maluwag na rin po ito. Ito pong kanyang left side pocket. At dito na rin po located, ito pong kanyang USB Type-C port. Ayan, naka-USB Type-C port siya. Before po dun sa ating version 3 is naka-USB Type-A po siya. So dito, gagamit na lamang po kayo ng USB Type-C cable, ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At dito naman po sa gitna, nandirito po yung kanyang utility hook. Ito pong kanyang floorboard, maluwag po ito. The same pa rin yung size dun po sa ating naunang Click na version 3. Mayroon naman po itong cover na anti-slip kaya hindi ka madudulas rito. Dito rin po located yung kanyang battery compartment. Sakyan naman po natin ang bagong Honda Click 125 Smart Edition para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya komportable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At kung akin naman pong tatansyahin ay kayang-kaya po itong maabot ng mga 5'3" and above. At ito pong kanyang upuan, wala din namang pinagbago doon sa ating Click version 3,
The same yung forma at yung seat cover na ginamit. Malambot din po ito. Black color po ito pong kanyang seat cover. At napansin ko lang ito pong kanyang bagong handlebar o ito pong kanyang grab bar ay hinugis letter M nila rito sa dulo. Kasi doon po sa ating version 3 ay matulis po siya. So nagkaroon po siya rito ng M shape. So the same pa rin doon pero nagbago lang po siya ng hugis. Matte brown color din po ito. Nakaterno po ito pong kanyang grab bar dito po sa kanyang cast wheel na matte brown. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Ito pong kanyang underseat compartment ay mas maluwag na po ito kung ikukumpara natin doon sa version 3. So sa tingin ko ngayon ay kakasya na siguro yung full face helmet. Depende po sa brand at sizes. At dito rin po located, ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 50 to 45 km per liter. Depende po sa inyong throttle hobby dahil talagang matipid po. Ito pong ating Honda Click 125. Ito pong kanyang side profile, matte brown. Ang ganda ng pagkaka-finish. May nakalagay naman po rito na 3D emblem na click na gold color. Napansin ko lang, rito po pala sa dulo, nagkaroon din po pala siya rito ng additional shape. Doon po sa version 3 is nakadirekta po yan. Wala po ito. So, plus points din po yan. Mayroon naman po tayong makikita rito na liquid-cooled na decal. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage ang kanyang side stand, ay hindi na po mag-i-start itong ating scooter. So, isa po yan sa kanyang safety features. Tubular po na metal itong kanyang side stand at ganun din po ito pong kanyang center stand. Ito pong ating pillion step para sa ating back rider, metal po ito tapos nagkaroon po siya ng rubber cover on top na anti-slip. At ito pong kanyang crankcase cover, black color po ito, iba na rin po yung kanyang design. May naka-intact naman po rito na Honda. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover at may nakalagay naman po rito na ESP, Enhanced Smart Power. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. So, naka-single shock pa rin yan kasi 125 naman yan. Pero yung iba kasi nagre-request sila na sana gawing dual shock, di ba? Kasi nga, mas reliable nga naman yun at mas balance. Pero okay na yan kasi 125 lang naman. At ito po palang kanyang rear braking system ay hindi po siya naka-disc brake. So, ganun pa rin, no? Naka-drum brake. At ito pong kanyang cast wheel is matte brown color po siya. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 100 by 80-14. Tubeless na po yan. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Ito pong kanyang taillight bago na po yung kanyang pagkakadesenyo. Para sa akin maangas dahil nga po nagkaroon po siya ng bilog rito sa gitna na parang mata ng robot. Full LED na rin po ito pong kanyang brake light. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Mayroon po itong plate light, may light reflector sa gitna, may Honda decal dito po sa bandang ibaba, at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Ito pong kanyang exhaust pipe, wala naman pong pinagkaiba dun sa ating version 3. Black color po ito pong kanyang body, itim din po ito pong kanyang head protection guard. Gray color po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At mayroon po itong mudguard para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nitong ating scooter. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po sa kanyang cooling system. So yung kanyang liquid cooled, dyan po yung kanyang pinakamagandang features. Sa lahat po kasi ng 125cc category, ito lang po, bukod tangi, ito pong Click 125, yung naka-liquid cooled. Kaya ideal po ito for long rides driving purposes. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11 HP at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo po ng Honda Click 125 Smart Edition ay nagkakahalaga po ito sa cash ng 89,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 6,250 pesos. At meron po itong monthly installment na 6,680 pesos sa loob ng 18 months. At para po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas nito pong pinakabagong Honda Click 125 Smart Edition, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top back side panners,
motorcycle cover o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap.